Noong nakilala ni Karen si Rolando Angel Aquino noong 2016, natuwa ang lahat para sa kanila. Si Rolando ay gwapo na bagong dating mula sa Bolivia, tahimik at masipag. Si Karen naman ang dalaga na may malaking pangarap. Magkasama nila binuksan ang isang maliit na tindahan sa kanilang bahay at hindi nagtagal naging kilala silang magpartner sa kanilang lugar. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang relasyon at makikita na sila ay masaya. Pero may isang pagkakataon na nahuli siya ni Rolando na may kasamang ibang lalaki sa loob ng kotse. Hindi ito chismis dahil mismong nahuli sila ni Rolando. Galit na galit siya at binugbog niya ang lalaki sa loob ng kotse. Pero sa huli, pinatawad pa rin niya si Karen. Umiyak ito at nagsabi ng mga magagandang salita at nagpatuloy ang kanilang relasyon na parang walang nangyari. Si Rolando ay isang masipag na ama sa 2 anak na lalaki mula sa dati niyang karelasyon. Mahilig siya sa football, maalaga sa katawan at kilala sa pagiging mabait. Madalas siya nakikipag-ugnayan sa mga ina ng kanyang mga anak at aktibong parte siya ng buhay ng mga ito. Si Karen naman ay may 2 anak na babae, pero mas magulo ang kanyang mga naging relasyon noon. Pero kahit ganon ay walang nakakaalam kahit na si Rolando. Nasa likod ng mga ngiti ni Karen ay may tinatagong panganib, isang taong tuso at mapanganib. Noong summer ng 2019 dumalo ang 9 taong gulang na anak ni Rolando na si Elon sa bahay nila Karen. At ayon mismo sa ina ni Elon, mga kamag-anak at kapitbahay masayahin, malusog at puno ng sigla ang bata. Sabik na sabik itong makita ang kanyang ama at talagang binibilang niya ang mga araw bago ang pagbisita. May mga plano pa sila, mga plano kung paano nila susulitin ang oras nila na magkasama. Pero may nangyaring kakaiba. Ilang araw matapos dumating parang nag-iba si Elon. Matamlay siya, laging pagod at halatang hindi magandang pakiramdam. Napansin ito ni Rolando pero sa simula hindi siya agad nag-alala. Ang akala ni Rolando baka simpleng sipon lang yon o baka may nakain lang si Elon na hindi nagustuhan ng kanyang tiyan. Pero noong umaga ng July 7, pumasok si Rolando sa kwarto ni Elon para magpaalam sana bago pumasok sa trabaho. At nang makita niya ang kanyang anak, agad siyang napatigil dahil nagsusuka si Elon. Sobra itong nanghihina, maputla at halos hindi na nagsasalita. Alam ni Rolando na may mali at malaking mali. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa. Binuhat niya agad si Elon at dinala ito sa hospital ng mga bata. Agad siyang sinuri ng mga doktor at sa loob lang ng ilang minuto, nalaman nilang hindi ito simpleng sakit ng tiyan. Delikado ito at nakamamatay. Doon na siya inilipat sa ICU. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor at sa halos 24 oras na paggamot sa kanya ay hindi na rin kinaya ni Elon. Bumigay ang kanyang katawan at 2 araw matapos siyang dalhin sa hospital, pumanaw ang bata. Nang lumabas ang medical report, hindi nakalagay na trangkaso o impeksyon o kahit na food poisoning ang dahilan bakit siya namatay. Ang nakasulat ay 3rd-degree poisoning, multi-organ failure at mga namuong dugo sa kanyang utak. Labis ang pagkagulat at pagkatakot ng pamilya ni Elon sa resulta. Paano mangyari ng isang malusog na bata na 9 taong gulang na masayang nagplano ng bonding kasamang ama ay biglang namatay dahil sa lason, ilang araw lang matapos dumating sa bahay? Walang makakapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari at pati ang mga doktor ay wala ring malinaw na sagot. Iminungkay ng hospital na gawin ng isang buong forensic autopsy para malaman talaga kung anong dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ang ina at lola ni Elon ay tumanggi dahil nasa gitna pa sila ng matinding pagkabigla. Sa nangyari, sino nga bang dapat sisihin? Dito na nagsimula na mag-iba ang sitwasyon. Si Karen ang nagsuggest na ipakremate na lang ang katawan ni Elon. Sa unang tingin, parang praktikal na desisyon ito sa gitna ng pagdadalamhati. Pero para sa ina ni Elon, may mali. Hindi niya maipaliwanag pero may nararamdaman siyang hindi tama. Tumanggi siya at gusto niyang ilibing ang anak niya sa isang lugar na pwede niyang puntahan, dalhan ng bulaklak at kausapin. Kailangan niya ng koneksyon at ng pansariling pamamaalam.
Samantalang unti-unti namang gumuho si Rolando. Hindi lang ito isang trahedya dahil anak niya si Elon, ang bunsong anak at namatay ito sa mismong bubong ng kanyang bahay. Biglaan, masakit at walang babala. Kaya sobra siyang nawasak. At sa gitna ng lahat ng pagdadalamhati, lungkot at mga tanong na walang kasagutan, nasa tabi niya si Karen. Siya ang nag-aasikaso ng lahat. Siya ang nag-aasikaso ng pagkain, ng kanilang tindahan at wala ni isa ang nagtaka o nagtanong. Pagkalipas ng mahabang buwan, unti-unting natutong umiti si Rolando at paunti-unting gumaling ang sugat sa kanyang puso. Ang babaeng kasama niya sa lahat ng sakit at hirap ay si Karen, ang pinaniniwalaan niyang dahilan kung bakit siya'y nanatiling matatag. Kaya nagpropose siya ng kasal kay Karen at sumagot naman ito ng matamis na oo. Para kay Rolando ay binigyan siya ng pangalawang buhay, ng pangalawang pagkakataon ng pag-ibig, katahimikan at bagong simula. Pero hindi niya alam na ang pagpapakasal niya pala kay Karen ay para na rin siyang pumirma ng sarili niyang hatol sa kamatayan. February 6, 2022, kagagaling lang ni Karen mula sa beauty salon at nag-gym. Pero pagpasok niya ng bahay ay may napansin siyang hindi tama. Iba ang itsura ni Rolando at mukhang may mali. Kinabukasan ay lumala ang sitwasyon. Walang tigil ang pagsusuka ni Rolando. Pinagpapawisan ng todo, nahihilo at nalilito. At bigla na lang siyang bumagsak sa sala. Nakita lahat ito ng kasambahay at agad siyang tumawag ng ambulance. Isinugod ni Karen si Rolando sa hospital pero huli na ang lahat. Malubhado ang kanyang lagay at makalipas lang ilang araw, noong February 9 ay pumanaw ito. 35 pa lang si Rolando, malusog, mahilig maglaro ng football at may negosyo. Hindi siya yung tipo ng taong basta na lang mamamatay ng biglaan at alam ito ng mga doktor. Kaya nagsagawa sila ng mga pagsusuri at ang natuklasan nila ay nakakakilabot. May nakita silang calcium oxalate crystal sa katawan ni Rolando. Malinaw na palatandaan ng ethylene glycol poisoning. Kung hindi mo alam kung ano ito ay antifreeze, isang lason na likido na ginagamit sa sasakyan. Walang amoy, matamis ang lasa pero nakamamatay kahit na konting dami lamang. Imposibleng aksidente lang ito, may sadyang naglason kay Rolando. At mula nung sandaling yon nagsimulang nabunyag ang lahat. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. At natural lang si Karen ang unang pinuntahan nila bilang asawa, ang huling taong nakakita sa kanya na buhay pa. Sinabi ni Karen sa mga investigador na si Rolando daw ay umorder ng gamot sa online, isang produktong pampaganda mula sa Mercado Libre. Ani niya, pareho raw silang may mga tigyawat at sabay nila itong ginagamit. Pero ayon sa kanya mas marami raw ang iniinom ni Rolando kaysa sa kanya. Pero nung tanungin siya ng mga investigador kung anong eksaktong pangalan ng gamot, bigla niya itong hindi maalala. At nang hilingin na ipakita ang mga bote, sinabi niyang itinapon na raw ito ng kasambahay. Kaya agad na pinuntahan ng mga detective ang kasambahay at ang sinabi nito ang nagpabago sa takbo ng investigasyon. Mariin niyang itinanggi na may tinapon siya na kahit ano at pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang nakakagulat na bagay. Nakita raw niya mismo si Karen na naghahalo ng kakaibang likido sa isang baso ng orange juice at pinilit si Rolando na inumin ito. At mas malala pa, alam ni Rolando na may mali. Naalala ng kasambahay na sinabi ni Rolando na sa tuwing may binibigay ka sa akin, hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero si Karen ay malamig at walang pakialam. Sinabi lang niya na nag-iinarte lang daw si Rolando at paranoid. Ayon sa kasambahay, ininom ni Rolando ang juice. Nagsuka agad at galit na umalis ng bahay. Hindi na raw niya ito muling nakita. Pero mas lalo pang naging madilim ang kwento dahil hindi lang ang kasambahay ang nakapansin na may kakaiba. Ang mga kapitbahay na rin ang lumapit sa mga investigador at ang mga sinabi nila ay lalong nagpasama sa kaso. Ikinuwento nila na ilang beses raw nilang nakita si Karen na pinipilit na painumin si Rolando ng kung anong gamot. At may isang kapitbahay na nagsabi ng nakakakilabot. Hindi lang daw si Rolando ang nilalaso ni Karen, pati raw sarili niyang mga anak. Binibigyan niya ng pampatulog para makalabas siya at makapag-party ng hindi nahahalata. Noong una ay nakala ng mga pulis na isa na itong kaso ng mag-asawang may problema. Pero habang mas lalong lumalalim ang investigasyon, natuklasan nilang mas malala pa ito kaysa sa inaakala nila.
Dahil sa lahat ng kwento mula sa kasambahay at mga kapitbahay, nakakuha na rin ang mga investigador ng search warrant para halughugin ang bahay ni Karen at Rolando. At ang nakita nila sa loob ay nakakakilabot. Nakahanap sila ng mga bote na may laman pa na kalahati ng antifreeze, mga medicine dropper at iba pang kahina-hinalang bagay. Hindi man lang ito itinago ng maayos. Pero mas lumala pa ang lahat ng masilip nila ang cellphone ni Karen. Nakita nila sa kanyang search history ang mga tanong tulad ng paano pumatay gamit ang lason, ano ang pinakamakamandag na lason, at paano burahin ang search history. Hindi ito mga lumang search na taon na ang nakalipas. Ginawa ni Karen ang mga paghahanap na ito ilang araw lang bago tuluyang magkasakit si Rolando. At kung hindi pa sapat yon, may natuklasan pa mga investigador, isang digital receipt. Bumili si Karen ng antifreeze sa online, ilang araw lang bago magsimulang sumama ang pakiramdam ni Rolando. Doon pa lang ay sapat na ang ebidensya, kaya inaresto si Karen at kinasuhan sa pagkamatay ni Rolando. Pero kung akala ng lahat ay tapos na ang kaso, may isa na namang pagsabog ng katotohanan. Lumapit ang ilang kamag-anak at ibinunyag ang matagal na nilang hinala, hindi lang si Rolando ang pinaniniwalaang nilaso ni Karen. Pinaniniwalaan din nilang pinatay niya ang 9 na taong gulang na anak ni Rolando na si Elon. Agad muling binuksan ng mga investigador ang kaso at ang kanilang natuklasan ay sumuporta sa mga hinala. Si Elon ay ganap na malusog bago siya bumisita sa kanyang ama noong 2019, pero makalipas lang ang ilang araw siya ay namatay. Noong panahong yon, sinabi ng mga doktor na acute poisoning ang kinamatay ni Elon. Pero ngayon dahil sa mga bagong hinala, muli na ilalim sa pagsusuri ang mga test at ang resulta ay nakakatakot. Tulad ni Rolando, may ethylene glycol din sa katawan ni Elon, parehong lason at parehong pattern. Muli ring sinuri ng mga investigador ang mga record ng binili ni Karen at tama nga. Bumili siya ng antifreeze noong July 2, 2019, ilang araw bago dumating si Elon sa bahay. At ngayon, ang tanong lang lahat ay si Elon ba talaga ang unang biktima? Dahil ang sumunod na revelasyon ay nagbago ng lahat. Lumapit ang kapatid mismo ni Rolando at nagsabi na minsan noong bumisita siya ng walang plano, inalok siya ni Karen ng orange juice. Ininom niya ito at halos agad siya nagsuka at nilagnat. Doon na nag-connect ang lahat. Parehong lason, parehong paraan at parehong inumin. Noong March 4, 2022, formal na nagsampa ng bagong kaso na aggravated murder ang prosecutor na si Claudia Rios laban kay Karen sa pagkakataong ito dahil sa pagkalason at pagkamatay ni Elon. Unti-unti nang nabubuo ang kwento, pero may isang tanong pa rin hindi nasasagot. Bakit? Anong kanyang dahilan para lasunin ang isang bata at ang lalaking mahal niya? Na magsimula ng paglilitis, lahat ng mata ay nakatuon sa korte. Malinaw na inilahad ng prosekusyon sa hurado ang kanilang panig. Si Karen ang lumason kina Elon at Rolando gamit ang parehong paraan ng ethylene glycol na hinalo sa orange juice. Isang inuming matamis, mukhang walang masama pero naging sentensya ng kamatayan. Pero hindi rin basta sumuko ang kampo ng depensa. Nakipaglaban sila at sinubukang baliktarin ang kwento. Ipinakita nila si Rolando bilang marahas, mapang-abuso at sinabing si Karen daw ang totoong biktima, isang babae na trap sa isang toxic na relasyon. Sa isang punto ng paglilihis, ipinahihiwatig pa nila na posibleng si Rolando mismo ang gustong wakasan ang sariling buhay. Ayon sa kanila, posible raw na si Rolando mismo ang bumili ng antifreeze. Baka nga raw siya pa ang nag-hack sa online account ni Karen para magmukhang siyang may sala. At kung totoo man daw na nilaso ni Karen si Elon noong 2019, gaya ng sinasabi ng prosekusyon, bakit pa siya maghahanap sa online ng mga tanong tulad ng ano ang pinaka nakamamatay na lason? Hindi ba't alam na raw niya kung epektibo yun o hindi? Simple lang ang taktika ng depensa. Hindi lang nila gustong patunayan na inosente si Karen, gusto rin nilang lumikha ng sapat na duda para mapaisip ang hurado. Nagkaroon pa ng pagkakataon si Karen na magsalita. Tumayo siya, kalmado at tila kontroladong emosyon at sinabi sa korte na siya ay inakusahan ng hindi makatarungan. Sinabi ni Karen na ang buong sitwasyon ay napakasakit para sa kanya, hindi lang dahil sa mga paratang, kundi dahil isa rin siyang ina at hindi raw kailanman kayang gawin ng isang napakasamang bagay na gaya ng inuugnay sa kanya. May mga taong nagdepensa rin para sa kanya.
Isa na rito ang dati niyang asawa na si Raj Oja na tumistigo pabor sa kanya. Ayon sa kanya nung sila pa ni Karen, maasikaso ito, mahaba ang pasensya at hindi kailanman nagpakita ng galit o karahasan. Para sa kanya, ang Karen na inilarawan sa korte ay hindi tugma sa babaeng nakilala niya noon. Pero habang tinatawag na ng prosekusyon ang kanilang mga saksi, doon na nagsimulang mabunyag ang totoong kwento. Unti-unti nang nasisira ang imahe ni Karen. Tumutok si Prosecutor Guzzo sa isang partikular na detalye na unang nagdulot ng mga tanong sa kaso. Tinanong niya si Karen tungkol sa inimungkahi nito na ipakrimi si Elon matapos nitong biglang mamatay. Ngunit mabilis itong itinanggi ni Karen. Sinabi niya sa korte na wala siyang kinalaman sa desisyong yon at hindi raw siya kailanman nagmungkahi ng cremation kanino man. Pero hindi ito tumugma sa sinasabi ng iba. Tumistigo si Soledad, ang ina ni Elon, at sinabi sa korte na matapos mamatay ang anak niya, may sinabi si Rolando sa kanya na labis niya ikinabahala na si Karen mismo ang nagmungkahi na ipakremate ang katawan ni Elon para raw parehong pamilya ay magkaroon ng bahagi ng bata. Ngunit agad na tumutol si Soledad sa ideya. Dahil para sa kanya ito ay malamig, walang puso at hindi naaangkop. Gusto ni Soledad na mailibing ang kanyang anak sa isang lugar na maaari niyang dalawin. Ibinahagi niya ang isang pag-uusap nila ni Rolando sa sementeryo. Doon ay inamin ni Rolando sa kanya na labis daw na nagsiselo si Karen kay Elon at palagi raw ito nagrereklamo tuwing magkasama sila mag-ama. Pagkatapos tinawag naman si Carolina, ang ina ng panganay na anak ni Rolando para tumistigo. Kinumpirma niya ang mga naunang nabanggit na si Rolando at Karen ay lumalayo na sa isa't isa at hindi na nga raw magkasama sa iisang kwarto. Hindi raw madalas magkausap o magkasama sina Carolina at Karen bago pa mangyaring lahat ng ito. Pero ibinahagi niya sa korte ang isang kakaibang tawag na natanggap niya noong umaga ng February 8. Tumawag daw si Karen para sabihin na nasa hospital si Rolando at hindi maganda ang pakiramdam nito. Ayon kay Karen, uminom daw si Rolando ng isang uri ng gamot na nagdulot ng masamang reaksyon. Humingi raw si Karen ng tulong kay Carolina para i-unlock ang cellphone ni Rolando dahil may hinala raw siya na may kinakausap itong ibang babae. Doon na nagsimulang magduda si Carolina. Nakita raw niya si Rolando ilang araw bago yon at ayos naman ito at walang iniindang sakit at walang reklamo. Dali-dali siyang pumunta sa hospital para malaman ang nangyayari. Pero pagdating niya doon, kasama na ni Karen ang mga doktor at hindi pa siya pinayagang pumasok. Nasa labas lang si Carolina, naguguluhan at hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Paglabas ni Karen, sinabi nito sa kanya na wala nang ibang tao sa loob at umalis na raw ang lahat. Pero may kakaiba siyang nararamdaman na parang may itinatago ito. Kaya nagdesisyon si Carolina na kumilos. Dumiretso siya sa mga staff ng hospital para magtanong at doon niya nalaman ang totoo. Nawala na ng malay si Rolando at nasa kritikal na kondisyon. Hindi lang siya basta may sakit, hindi na siya tumutugon at halos mamamatay na. Nang harapin muli ni Carolina si Karen, sinabi ni Karen na uminom lang daw si Rolando ng gamot sa balat at nagkaroon ng matinding allergic reaction. Dagdag pa niya, wala na raw ang bote ng gamot dahil itinapon na raw ito ng kasambahay, kaparehong dahilan ng sinabi niya sa mga investigador. Sa puntong yun, matapos magsalita ang lahat ng mga saksi, tuloy nang gumuhang kwentong maingat na binuo ni Karen tungkol sa kanyang sarili. At sunod namang tumistigo ang mga doktor at psychology expert upang ibahagi kung sino ba talaga si Karen. At ang kanilang mga revelasyon ay ikinagulat ng buong korte. Ang pinaka-nakakabahalang pahayag ay mula sa psychology expert na nagsagawa ng pagsusuri kay Karen sa kahilingan ng prosekusyon. Ipinakita sa hurado ang resulta ng psychological assessment na lubhang iba sa imahe ni Karen bilang isang kalmado at nagluluksang babae. Ang imahe na pilit niyang ipinapakita sa lahat. Ayon sa mga sumuri, sinadyang magsinungaling at magtago ng katotohanan ni Karen sa buong panahon ng investigasyon. Inilarawan siya bilang isang taong pilit na pinoprotektahan ang imahe ng pagiging maayos, disente at kontrolado. Pero sa likod ng maskarang yon, nakita ng mga eksperto ang isang malamig, emosyonal na hiwalay sa realidad at mapanlinlang na tao. Isa sa pinaka-nakakagimbal na bahagi ng ulat ay isang psychological evaluation na isinagawa kaagad pagkatapos ng pagkamatay ni Rolando.
At sa kabila ng lahat, lumalabas sa pagsusuri na walang kahit anong palatandaan ng lungkot o trauma si Karen, kaugnay sa pagkawala ng kanyang mister. Wala man lang bakas ng tunay na pagdadalamhati. Sa halip ay inilarawan siya ng mga eksperto bilang makasarili, walang emosyon at manhid. Napansin din nila ang mga senyales ng taong galit. Sa kanyang huling argumento, mariing sinabi ng prosecutor sa hurado na si Karen ay sadyang bumili ng ethylene glycol. Maingat itong hinalo sa orange juice at pinanood ang dalawang taong nagtitiwala sa kanya, ang kanyang partner at ang anak nito, habang dahan-dahang naghihirap at namatay. At wala siyang ginawa. Matapos ilang linggo ng emosyonal na testimonya, mabibigat na ebidensya at pagsusuri ng mga eksperto, dumating na ang oras para magdesisyon ang hurado. At pagbalik nila, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Guilty si Karen sa lahat ng kaso. Napatunay isinagawa niya pagpatay kay Elon ng may matinding kalupitan at kay Rolando na maingat na pagplano. Nakatayo sa korte, suot niyang itim na damit at puting kwintas. Tahimik lamang si Karen habang binabasa ang hatol at wala siyang ipinakitang emosyon. Walang luha, walang reaksyon at wala kahit na ano. Hinatulan si Karen ng habang buhay na pagkakakulong, ang babaeng minsang inakala na isang mapagmahal na asawa at maalagang stepmother. Tuluyan na bunyag kung sino talaga siya, isang malamig at mapanlin lang na mamamatay tao, na nilason ang mga taong pinakamalalapit sa kanya at halos nakaligtas siya sa hustisya. Ngayon ang tanong ng lahat ay, si Elon ba talaga ang unang biktima? Tahimik at ordinaryo naging buhay ni Karen. Nagpalaki siya ng mga anak, nagkaroon ng iba't ibang karelasyon, nagpapatakbo ng negosyo at tila karaniwan lang sa komunidad. Galing niyang gumanap sa papel, kaya ang tanong, ilan pa kaya? Ilan pang dating karelasyon, anak o maging kaibigan ang muntik ng mapahamak nang hindi man lang nila alam? Ilan na kaya ang nalaso ni Karen bago siya tuluyang nahuli? Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!